Good morning po sa ating lahat. Welcome to Lighthouse Church. Welcome to Lighthouse Sundays and welcome home. Kumusta po kayo? Okay lang po kayo? Sino po dito nakatanggap na kayo ng regalo? From Ninong and Ninang? Buhay pa ba yung mga ninong at ninang ko? Parang wala nang nagbibigay sa akin. Amen. So Christmas season is the season of giving. Tama po ba? Sino po dito nagbigay ka na ng regalo this month? May mga inaanak po ba ako dito? Hi, thank you Lord. Walang nagtaas ng kamay. Sino rin po naka-receive na ng regalo? Yan, naka-receive na ng regalo. Wala pa. Oh, di bale, malapit na. So ngayon po, no, season of giving siya. Okay? Kaliwat kanan ng mga gift giving. Bigayan ng regalo sa school, workplace, family, and even friends. Di ba? Usong-uso rin po ngayong Kapaskuhan, yung tinatawag dating exchange gift. Tama ba? Dati, excited ako pag exchange gift, lalo pag nabunot ko yung crush ko, di ba? Okay lang po ba kayo? Parang di nyo na-experience yan, no? At sa mga OFW namang may kamag-anak, usually ito rin yung buwan kung saan madalas we receive balikbayan boxes from them. So, ang saya-saya, di ba? Bubuksan natin yung regalo. Sinong gusto ng bagong pera? Hindi pera lang bagong pera. Kaya nga, ang ginagawa usually, nagpapapalit ng, pinapabarya yung 5,000 ng malulutong, di ba? Dati nga, yung mga 50, tinatapon lang natin yun. Pero pag binigyan tayo ng napakulutong, ang sarap-sarap, di ba? Yung 20, wala nang 20 malutong ngayon kasi na. Oo. Paano kaya pag yung 50 ginawa na ring barya, di ba? Puro barya na lahat, no? So, yan, bagong laruan, bagong gadgets, bagong damit at sapatos, bagong motor o sakyan, sana all. At napakaraming bago. But I think po, no, aside sa mga regalong, mga gamit, bagay, o kung ano man yan, I think we can all agree, okay, na hindi man ito bago, pero isa sa pinakamagandang regalo ng Pasko is the gift of friendship we have from someone. Tama? But pwede siyang gift of pwede siyang best friend. May mga best friend po ba kayo? Taas yung kamay? O best lang, walang friend? O friend lang, walang best? O kaya naman boyfriend, okay? Or possibly girlfriend. Di ba? Sarap, no? Best season ng Christmas to reminisce and appreciate that friendship na naging kasama at kasangga mo sa buong taon. Kung katabi mo yon, pwede bang sabihin mo sa kanya, salamat sa isang taon. Yan. Kaibigan. Ayan, no? So, tanong ko po, no, siguro sasagutin ko po ngayon, bakit importante ang friendship? Bakit napaka-importante na meron tayong kaibigan? Sabihin ko po kayo ng 5 dahilan. Unang-una, for fun and enjoyment. Okay ba yun? Kaya po, masaya ang pagkakaroon ng isang kaibigan kasi nagbibigay ito ng saya at katatawanan. Sino po dito? Ang dami yung mga nakakatawang experience sa inyong mga kaibigan. May mga magkakaibigan nga na hindi pa sila nag-uusap, nagtitinginan pa lang sila, nagtatawanan na sila. Tama ba? Yan yung kaibigan, yan ang pagkakaibigan. Diba? That's the importance, no, na naibibigay ng friendship. Pangalawa, memories and shared experiences. No, friendships create lasting memories. No? Mga kaibigan natin, nakakapag-create tayo ng mga memories together na minsan pinag-uusapan natin, pinagkikwentuhan natin, na naglalast, no, for a very long time. Ano pa? Sense of purpose. Sabi mo nga, sense of purpose. So, friends provide meaning and direction. So, napaka-importante na pagkakaroon ng isang kaibigan kasi parang feeling mo, importante ka, feeling mo nabibigyan ng direction ng ating mga buhay. Tama ba? Okay lang po ba kayo? O yung kaibigan mo ang nagbibigay ng maling direksyon sa atin, no? Ano pa? Legacy. Okay, friendships leave a lasting impact. No, may mga kaibigan po ba kayong patay na, wala na sa mundo, pero hanggang ngayon parang kasakasama nyo pa rin sila? Pastor, wala po, mga amoy patay lang na kaibigan yan, pero di pa naman sila patay, di ba? Ang sarap ng feeling ng gano'n, no? Patay na sila, pero yung mga memories together continues to live on. And last but not the least, support system. No, friends provide encouragement during challenging times. Alam nyo, isang magandang bagay na dahilan bakit magandang may kaibigan para mayroon tayong pag-uutangan. Tama ba? Tahimik kayo
Oy, utang yun na. Magkaibigan tayo pero utang lang yun, di ba? O kaya naman may mga ilang kaibigan na pag sobra naman sila, hindi na sila nagpapautang pero binibigay na lang ng hindi halata, no, para joke lang. No? Nagbibigay na lang sila sa atin. Tama po ba? Pag may problema tayo, may pagsubok tayo, nandyan sila para umalalay. Pag nalulungkot tayo, para pasayahin tayo. Kapag tayo nangangailangan, para bigyan. Okay, at pag tayo may problema, palakasin tayo. Tama ba? Ang sarap ng ang sarap na magkaroon at ang saya at ganda na may matawag kang isang kaibigan. Pero the reality po is, hindi lahat may magandang image, memories at experiences sa kanilang mga tinuring na kaibigan. For example, isa ka rin ba sa mga kaibigan na iniwan, sinaktan, siniraan, pinangakuan pero hindi tunupad ng isang kaibigan? Dahil sa mga pangyayaring ito, friendship becomes a mere word to us. At yung iba, akala nila, dahil sa isang pagkakamali ng isang kaibigan, akala niya lahat ng kaibigan niya, ganun na. Diba? Pero gusto ko pong malaman ninyo, hindi pare-parehas lahat ng kaibigan, kaya hindi lahat sasaktan, sisiraan o mangangako, pero hindi naman tutupad. Bago mo i-conclude, yung conclusion na yan, pakinggan mo muna ang message natin sa umagang ito. Amen? Are we excited? Alam mo ba, na isa sa mga pinaka-unique at personal na katotohanan kay Jesus na isinulat, ikinuwento at isiniwalat no, sa Bible was that Jesus is a friend. Alam niyo po ba yon? Si Jesus pinakilala as the Messiah, pinakilala siya as the Savior, pinakilala siya as the King of Kings, the Lord of Lords. Pero isa sa pinakamaganda na pagpapakilala kay Jesus was that He is a friend to us. So, i-prove natin yan in the scripture, John 15:13-15. Sabi niya, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends. This was Jesus talking. If you do what I command, I no longer called you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have known to you. So ngayong Christmas season po, the world will celebrate Jesus as the Savior who was born. Kahapon po, sino po napuyat sa kakaantay ng opening ng Paskuhan sa Manawag? Nakita nyo ba si Mickey Mouse? Sino pa ba? Minnie Mouse? Sino pa ba? Ha? Si Mayor, di ba? Akala mo si Mickey Mouse, si Mayor pala. Di ba? O kaya naman, napakasaya, no? Kasi nagsiselebrate tayo ng mga ganitong mga bagay. Pero gusto ko pong malaman ninyo, okay, that today, hindi natin papakilala si Christ bilang isang Savior or anything, but let me introduce Him to you this morning as a friend. Sabi mo nga, friend. So join me on my message, in my message entitled, Dear Jesus, Can You Be My Friend? Palakpak naman po sa Panginoon Diyos. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Thank you for giving us another day, another Sunday. Lord, napakalapit ng matapos ang taon. Pero salamat kasi napakabuti mo sa aming mga buhay. Dalangin po namin na kung paano kami nakakilala ng mga kaibigan, dalangin ko, Lord, na this time makilala ka rin namin bilang isang kaibigan. Kaibigan na hindi kami iwan, kaibigan na mamahalin kami. At uuwi kami, Lord, na meron kaming daladalang best friend na kasama namin hanggang sa mga susunod at hanggang sa dumating ka, Lord, sa mundong ito, Panginoon God. Bless everyone and bless the word na pag-uusapan po namin sa umagang ito. Dalangin ko po na hindi lang kami ma-encourage, pero ma-empower at mabago ang aming mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So napakaraming klase ng kaibigan. Tama ba? May mga kaibigan na mababait. Tama ba? May mga kaibigan na sobrang mas mababait. Ayan, lahat na lang sila mabait, di ba? Pero alam nyo ba na importante makita natin anong klaseng kaibigan si Jesus? Gusto nyo bang malaman? So anong klaseng kaibigan si Jesus? So bibigyan ko kayo ng apat na katangian ni Jesus bilang isang kaibigan. Number 1, si Jesus po, as a friend, He loves you. As a friend, Jesus loves you. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus loves you. Yeah. Mahal din kita, sabihin mo. Di wag na pala, no? Marahil malimit naman ng nating marinig to sa isang usual na kaibigan, di ba? Na, friend, gusto ko malaman mo na mahal kita. Nandito lang kami for you, whatever happens, di ba? Love, love. O, may mga ganun pa minsan. Love, love. Okay. But Jesus as a friend did not just say that He loves you,
But He demonstrated it by dying on the cross. Makikita natin yan sa 1 John 3:16 na pinag-usapan natin last week. This is how we know what love is. Sabi niya, dito mo daw malalaman kung totoong mahal ng isang tao ang isang tao. Okay? Anong ginawa ni Christ? Jesus Christ laid down His life for us. Okay? So, ibig sabihin, itong si Jesus as a friend, gusto ko malaman ninyo na si Jesus yung klase ng kaibigan na kahit buhay ang nakataya, lagi niyang sasabihin, buhay ko na lang para sa kaibigan ko dahil mahal ko siya. Basta may opportunity, kahit buhay ng kapalit, siyang unang-unang magtataas ng kamay. Huwag niyong gagayahin yung kwento ni si Daddy nagkikwento sa akin yan, meron daw isang araw, palubog na daw yung isang ship. Okay, meron 3 nandun, isang Pilipino na nagtaas ng kamay na tawag dito, mamamatay na lang kasi magsisink na lang, kailangan 3 at kailangan ng 2, okay, 3 na tumalon. Okay? So, yung isa, yung Japanese na una, arigato, tama ba? Japanese. Arigato, sayonara, sa akin din. Ayan. Sayonara. So, after nun, tumalon po siya. Grabe, palakpakan yung mga tao. Grabe to. Diba? Yung sumunod naman yung Amerikano. Sabi ng Amerikano, God bless America. So, tumalon po siya. Oo. Sumunod yung Pinoy. Sabi niya, mabuhay ang Pilipino. Tas tinulak yung Chinese. Diba? Hindi ganon, di ba? May mga kaibigan na ganon. Hindi sila willing ibigay ang buhay, no? Huwag sana tayong ganon. Pero si Jesus po pambihira. Basta may opportunity na mamatay para sa iyo, ibigay ang buhay, laging pipiliin niya na siya na lang, wag na lang ikaw, kasi ganyan kanya kamahal. You know what? Nobody else would lay down their life on the line like Jesus. And nobody else could do it. Sometimes people tried to give their life to someone, but no one can beat what Jesus did sa buhay mo. Palakpakan mo naman si Jesus. So, ibig sabihin, talagang mahal ka ni Jesus. So, Jesus, as a friend, loves you. Ang sarap naman maging kaibigan ni Jesus. Diba? Alam mo yung, for example, may sakit, tapos kinakailangan mag-donate, bibigay niya bibigay niya yung kunya, kailangan ng dugo, bibigay yung dugo niya. Kailangan ng puso, bibigyan niya yung puso. Ganyan yung klaseng kaibigan. Ganong klaseng kaibigan si Jesus. Wow! Number 2, anong klaseng kaibigan si Jesus? He will choose you. Siya yung kaibigan na pipiliin ka palagi. No? Maraming kaibigan na sinubok. Sino po dito nasubok ang mga pagkakaibigan po ninyo? Diba? Sometimes sa kaibigan, may mga ganito pangyayari. Career o kaibigan? Diba? Kaya pinili ang career, kaibigan o pangarap? Kaibigan o pera? Kaibigan o kasikatan? Alam niyo po ba na marami ang hindi pinipili ang kaibigan? Kasi para naman sa marami, ang kaibigan daw, pwede namang palitan yan. Mawalan ka ng kaibigan, mapapalitan naman yan ng mga bagong kaibigan. Pero gusto ko pong sabihin sa'yo, hindi ganun si Jesus na klaseng kaibigan. Si Jesus yung klase ng kaibigan na hindi ka kapalit-palit at sa kahit anong pagkakataon at pangyayari, laging ikaw ang pipiliin niya. Wow! Di ba kayo na-amaze doon? That we have this kind of friend na never kanyang ipagpapalit sa kahit anong bagay, kahit anong mga pangyayari sa buhay. Alam mo si Christ lives in heaven and He was considered the darling of heaven. Ang ganda. Okay na siya doon eh. Pero alam mo, pinili niya ang lupa, makasama ka lang at mamatay lang para sa'yo. Pinili ka niya. Gumawa na lang sana ng bagong mundo, di ba? May laking problema, may kasalanan. So, anong ginawa dati ng panahon ni Noah? Lagay sila ng malaking di ba? Tawag dito, nalunod lahat, namatay. So, nagsimula kay Noah. Bakit di na inulit ni Jesus or ng Diyos? Pwede naman, tama po ba? Para wala nang masasama. Pero sabi ni Lord, hindi, wag mo na silang papatayin. Ako na lang mamamatay para sa cross, para sa kanila. Pinili ka niya. John 15:16, sabi niya, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Imagine mo yun, ang totoo niyan, hindi mo pa siya pinipili bilang kaibigan, pinili ka na niyang maging kaibigan. What a friend we have in Jesus. Jesus, as a friend, will always choose you. Alam mo, tinan mo nga yung katabi mo, di ba minsan hindi ka pili-pili? Minsan lang, hindi naman lagi. Pero gusto ko malaman mo, yung katabi mo, pipiliin ni Jesus palagi yan.
Sabi mo nga sa katabi mo, pipiliin ka ni Jesus palagi. Yeah. O sige, banata mo na, pipiliin din kita palagi. Ikaw naman. Kaibigan ako. Diba? Amen? So that's number 2. Anong klaseng kaibigan si Jesus? He will choose you. Number 3, anong klaseng kaibigan si Jesus? He will serve you. Bilang kaibigan, hindi ka lang niya mamahalin at pipiliin palagi, pero paglilingkuran ka pa niya. Philippians 2:3-7, sabi niya, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves, not looking to your interests, but each of you to the interests of others. In your relationships with one another, so this is Apostle Paul speaking, sabi niya, kapag nagmahal daw kayo sa isang tao, gayahin niyo si Christ, have the same mindset as Christ Jesus, na even though siya ay Diyos, hindi niya yung ginamit para sa advantage niya. Sabi niya, but rather, He made Himself nothing. Ginawa niyang walang kwenta yung sarili niya. May preaching ako dati, title ko po, Untitled. O kasi minsan sa mundo, di ba, ang goal natin, magkaroon ng title, doctor, ano ba yan, para lang makilala tayo. Pero si Jesus, willing siyang maging untitled para lang magka-title ka. Ang bira, sabi niya, He made Himself nothing, darling of heaven. No, siya yung grabe, bidang-bida sa langit, pero nung pinili niyang hindi maging bida, para maging bida ka lang sa buhay niya. Being made in human likeness. Grabe naman yan. Mark 10:45, si Christ ang nagsasalita nito, sabi niya, for even the Son of Man there is Jesus, for even Jesus did not come to be served, but to serve. Hindi siya pumunta para paglingkuran, pero para maglingkod and to give His life as a ransom for many. At nakakagulat kasi isa sa pagpapakita ni Christ kung paano siya maglingkod ay mababasa natin sa John 13 verse 4-5. So nangyari, this was the Last Supper before Jesus was died on the cross. Kumakain sila, pagkatapos nilang kumain, ito na yung nangyari. He got up from the meal, took off his outer clothing. So, grabe, ang dami silang mga suot dati. Tinanggal niya. Okay, after that, he poured water into a basin, naglagay ng tubig. Okay, sa isang basin. At unti-unti at sabay, isa-isa niyang hinugasan ng mga paa ng kanyang mga disciples, drying them with towel that was wrapped around him. So, konting idea, I think nasabi ko na to sa ilan, pero bakit nga ba hinugasan ni Jesus yung paa nila? May mga amoy alipunga ba doon? Kaya nababahuan si Jesus? Hindi po, no? Para sa kaalaman po ng lahat, nung panahon na yan, okay, napakaraming klase ng servants. Okay? Pero ang pinakamababang servant nung time na yon ay yung taga-uhugas ng paa. So, kasi hindi naman katulad natin ngayon, di ba tayo, may mga shoes tayo ngayon, tama ba? Naka-shoes na nga, closed na nga, naka-medyas pa. So, malilinis yung mga paa natin. Pero nung panahon nila, yung daanan po nila ay rough road. So, maano po yun? Madumi, maalikabok. So, ibig sabihin, kapag galing ako sa labas, bumiyahe ako, papasok sa ibang bahay, possibly madumi yung paa ko. So, ang ginagawa nila, may servant na naghihintay sa unang sa pintuan nila, tagahugas ng paa yun. Ang goal niya, linisin ka para pagpasok mo malinis ka. So, ibig sabihin, nung time na to, ang ginawa ni Christ, sabi niya, parang sinasabi ni Christ, paglingkuran niyo ang bawat isa. At ang piliin niyo na paglilingkod ay yung pinakamababang paglilingkod. Wow! Imagine mo yun? Ganon klase ang paglilingkod ni Christ. Si Jesus po, makinig kayo dito, ang ganda. Yung klase ng kaibigan, next, napipili ng comfort mo bago ang comfort niya. Interest mo bago ang interest niya. Di ba, minsan sa pagkakaibigan, minsan hindi tayo ganyan, no? Kahit best friend pa natin, minsan uunahin, hindi, gutom na ako, bahala ka nung kumain dyan, hanap ka ng pagkain mo, pero si Jesus hindi. Mas gugustuhin niyang hindi magutom, makakain ka lang. Mas gugustuhin niyang mamatay, mabuhay ka lang. Mas gugustuhin niyang siya na lang yung napako sa cross kaysa ikaw mapako sa cross. Ganyan na klaseng kaibigan si Jesus. What a friend we have in Jesus. Palakpakan mo naman si Jesus. Wow! Grabe naman to. And number 4, last but not the least, marami pa naman, pero pang last natin, anong klaseng kaibigan si Jesus? Number 4, He is personal. Siya ay napaka-personal na kaibigan. Okay? We encounter so many people in our lives. Tama po ba?
Sa community, may mga nakikilala tayo. Sa school, okay, imagine mo ba naman, ilang years tayo mag-aaral, no? Kailan nag-start nag-aaral ang bata? Kinder? Ano ba? Prep? Ano ba? Bilangin nga natin, okay lang? So sabihin natin, di ba hanggang ngayon? Hanggang grade 12. So 12 plus nung bata, ilan yon? Yung simula. Di ba grade 1, grade 2 hanggang 12. 12 na yun plus? Plus 5? Okay lang po kayo? Naguguluhan po ba kayo o naguguluhan ako? Ha? Nagkakaintindihan mo ba? Wait lang. Preschool, tama ba? After preschool, grade 1. O, so sabihin natin, kinder pa, di ba? Ha? Iba ipupupo tayo ng school na. Sige. Hindi ako matatapos hanggang di ko sabihin. Ilan, binibilang na. Sabihin natin 4 years lang yung course sa college. Yan. 21 years. Mga 23 years tayong nag-aaral. So, ibig sabihin, sa 23 years na yun, ang dami nating mga taong makikilala. Tama po ba? Dami-dami nating nakilala. Pero naalala niyo po ba yung mga kaibigan ninyong nung kinder? Di ba, marami tayong mga nakilalang tao sa buhay natin. Pero may mga taong kilala natin sa tango. May mga kaibigan ba kayong ganon? Hindi nyo alam pangalan, hindi nyo rin siya masyadong kilala. Pero tuwing nakikita kayo, ganon lang, di ba? May kaibigan, may mga kilala akong ganon eh. Di ba? Sino yun? Sabi ni Jebel, di ko alam, basta lagi kami naggaganon pag nakikita kami. May kilala ba kayong ganon? Iba naman, busina, di ba? Busina lang. Okay, may mga kaibigan din natin, kilala natin through experience and memories, possibly mga classmates, na pag nakita mo siya, kaklase ko yan dati. Di ba? Tama mo ba? Pero may mga tao talaga na kilala natin sa pangalan, yung kilala nating buo, hindi dahil sikat lang sila, pero special sila sa buhay natin. Tama ba? Yung pag nakita mo sila, hindi lang sila yung kaklase ko yan dati, hindi. Alam mo yung pangalan talaga. Kasi they've been a part, naging napaka-importante ang part nila sa buhay mo. Sabi ng John 15:14, I have called you friends. Sabi ni Christ, tinatawag ko kayong kaibigan, for everything that I learned from my Father, I have made to you. Ibig sabihin, si Jesus yung klase ng kaibigan na hindi ka lang one of His friends, but make sure na kilala ka niya, close kayo, at may consistent communication dahil napaka-personal niyang kaibigan. Wow! May mga kaibigan po ba kayo na hindi naman talaga kayo nag-uusap, pero kaibigan mo? May mga kaibigan ba kayo na kaibigan mo pero hindi mo talaga masyadong kilala? Pero di ba may mga kaibigan tayo na gusto mo, lagi mong kinakamusta? May mga kaibigan ka na gusto mo, lagi mong kinakausap. Tama ba? At ganun klaseng kaibigan si Jesus. Kaya nga sabi ko, nakaka-amaze naman tong kaibigan na ito. Ayaw lang niya akong makilala sa pangalan or anything, pero gusto niya, personal, makilala niya ako, may consistent communication at gusto niya close kami. That's why in the Bible, Jesus calls His friends by their names. Hindi lang yun. He often visits them in their houses to eat and fellowship with them. Alam ba si Jesus, hindi siya mahilig ng personal message lang, PM, chat, ayaw niya ng ganun. Kung nabubuhay si Jesus sa panahon natin ngayon, ayaw niya ng online connect group. Totoo, di ako nagbibiro, ayaw niya ng online, usap, chat, gusto, kahit malayo ka, pupuntahan ka niya. Sis, nasa nga, pupuntahan kita. Pag may birthday yung kaibigan niya, hindi niya lang i-chat, pupuntahan niya yan, bibigyan niya ng regalo. Ganong klaseng kaibigan si Jesus. He is a very personal God. Kaya nga, di ba, nang namatay si Lazarus, anong ginawa ni Jesus? Pinuntahan niya napakalayo, pinag-aralan, napakalayo pala yun. At hindi lang malayo, pero pagdating niya doon, umiiyak siya. Kaya nga, favorite kong verse yun dati, Jesus wept. Sabi ko, napaka-exing verse, di ba? Jesus wept. Umiyak si Jesus. Ganon siya ka-personal na kaibigan. At alam ba, sabi ng Panginoon, pag umiiyak ka, pumiyak din si Jesus. That's how personal He is. Wow. And Jesus is a friend, okay, who knows us better than we know ourselves. May mga kaibigan po ba kayong ganon? Na parang, kunyari, minsan, di ba, may problema ka, may pagsubok, o kanya exam, sabihin mo, feeling ko, friend, di ko to kaya. Tapos sasabihin ng kaibigan mo, kaya mo yan, kilala kita.
Talino mo kaya, ang galing mo kaya. May kaibigan kayo mga ganon. O sila una nagsasabi na hindi mo kaya. Ay, kilala ka yan, talagang hindi mo kaya. No, babagsak ka talaga. Minsan may ganun. Pero usually may mga kaibigan na minsan mas kilala nila tayo. Because they've been with us no, for the longest time. No, at nakita nila yung capacity mo, yung magagawa mo. At ang sarap magkaroon ng ganong kaibigan. Amen? So anong klaseng kaibigan si Jesus? Kaibigang mamahalin ka, pipiliin ka, paglilingkuran ka, at napaka-personal na kaibigan. Sino po dito gusto ng ganyang klaseng kaibigan? Grabe, no? Yung anytime, willing siya. Ako na lang kasuhan, friend. Wag na lang ikaw. Diba? Bahala ka na dyan, diba? Yung iba, iiwanan na lang, diba? Iba na yan, sis. Kaso na yan. Di na, iba na yan. Ibang usapan na yan. Labas na ako niyan. So, may mga ganong kaibigan, diba? Ay, pera na yan. Walang usap-usap dyan. Pera yan. Pero si Jesus, hindi. Lagi siyang gustong maging part ng buhay mo. Amen? Kaibigan na pipiliin ka paragi, kaibigan na paglilingkuran ka, at kaibigan na napaka-personal. Tanong ko po, okay, how can I be a friend of Jesus? Gusto niyo ba maging kaibigan si Jesus? Knowing that this is the kind of friend we have, and that is Jesus, how can I be a friend of Jesus? I'll give you 3 things and we're done. Number 1, you were made for friendship with Jesus. Number 1, you were made for friendship with Jesus. So, maybe ang tanong mo ngayon, Jesus, pwede ba kitang maging kaibigan? Actually, the truth is, you were made for friendship with Jesus. Ibig sabihin, it was never a question kung gusto ni Lord maging magkaibigan kayo. It was always a yes. Magiging kaibigan tayo. Amen? Ang gospel po, the gospel calls us to trust Jesus. Tama ba? As our Savior. Submit to Him as our King and value Him as our treasure. But alam nyo ba, it also calls us to enjoy Him as our friend. That's the best thing about the gospel. Hindi lang pinapakilala si Jesus bilang Savior na kung anong sasabihin, na tagapagligtas natin o bilang isang hari na kailangan kung anong sasabihin nilang gagawin natin, na i-value siya bilang treasure, pero hindi, pinakilala rin si Jesus bilang isang kaibigan na ini-enjoy natin kasama sa buhay natin. Wow! Di ba kayo na-amaze doon? Jesus was a friend. And that's what really amazes me. No? More than religion, Jesus is a friend. Kaya nga, it's very important for us to have that personal relationship with Him. Amen? Because He is a friend. Okay? To have a friend like Jesus was always bound to happen. It was always our destiny kasi ganun kanilikha ng Diyos. And Jesus does not want us to know about Him, but He wants us to know Him and experience His friendship. Ayaw lang niyang makilala natin siya, pero gusto niya personal, makilala mo siya at ma-experience yung pagkakaibigan na yun ninyong dalawa. So, tatanungin mo sa akin, how can I be a friend of Jesus? Yes, ngayon na ngayon, right this moment, pwede na agad maging kaibigan mo si Jesus. Are you longing for a friend? Are you praying for a friend? Good news, this is your answered prayer. Jesus is your friend. Palakpakan mo naman ang Panginoon. Number 2, how can I be a friend of Jesus? Cultivate friendship through communion. Areb, anong ibig sabihin yan? Dapat ba every day, every time, magko-communion ako? May juice at hindi, iba po yun, no? Ibang communion yun. Okay, cultivate friendship through communion. Ibig sabihin, kailangan, ano tagad ng cultivate? Ang tagang cultivate? Ha? Pinagyayaman mo yung friendship ninyo, no, ng fellowship, ng communication, ng communion, ng pagsasama, ng pagkukwentuhan, ng pag-uusap. Gets? John 15:5-8, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Di ba hindi ibig sabihin, kaibigan mo ang isang tao, kaibigan mo na siya? Di ba? It requires, it requires time,
It requires time, investment, no, para ma-build up yung friendship. Kaya ganun din kay Jesus. Hindi ibig sabihin, kaibigan mo si Jesus, agad-agad close na kayo. So good news, magkaibigan na kayo ni Jesus. Pero ang tanong, paano kayo maging close? Paano forever magkaroon ng friendship? No? It requires time and communication. Alam nyo ba that relationships thrive with conversation? Lahat ng relasyong nasira, humintong nag-usap. Tama? Pero pag nagsisimulang nag-uusap, nagkikwentuhan, that's the time umaayos, tumatagal. Alam mo, nagtatanong ako ng mga couples na tumatagal, napaka-importante ang communication. Na minsan, ang isa sa pinaka-main problem, at mag-agree po sa akin yung mga may asawa dito, at saka may couples dito, one of the best problem usually na na-experience ng mga mag-partner is miscommunication, right? Kunwari, ang ganda ng maganda yung gusto kong sabihin, pero mali yung pagkakasabi ko, napasigaw ko. So ikaw, na-interpret mo, lalo minsan ng babae, ang galing mag-interpret ng babae, di ba? Interpreter yan, di ba? Di ba? Hindi naman ako galit. Pero napasigaw lang ako. Ano nangyari? Nagkaroon ng miscommunication. So nangyari, ang simpleng problema, sorry, napataas lang pala ako ng boses. Akala galit na, akala ganito na. So pero ito, naayos ito kapag merong conversation between the two couples. Between the two parties, tama ba? Kaya nga sabi dito, relationships thrive with conversation. Tumatagal. Nagpapatuloy kapag patuloy ding nag-uusap. Pero kapag hindi na nag-uusap, case closed na. Ingat kayo, baka may mag-screenshot sa inyo. Tama ba? Hindi, joke lang. So, ugaliing mapanatili no, yung relationship natin sa Lord, kay Jesus. Simple lang, ugaliing magbasa ng Bible para higit na mas makilala si Jesus. Di ba ang goal ng friendship? Di ba ganun tayo minsan, hello po, kamusta? I really want to know you, to know you more. Gusto pa kitang makilala. Di ba, anong gagawin natin? Makikipagkwentuhan. Anong favorite color mo? Ganun ba kayo? Kumain ka na ba? O puro kumain ka na ba? Di ba, minsan ganun, tinatanong mo ganito, ano yung mga, tama ba, anong pangarap mo? And sa atin, para mas makilala natin si Christ, ang secret, magbasa ng Bible. And through reading God's Word, mas makikilala natin si Jesus. Kasi doon siya pinakilala eh. Ano pa? Mag-confess sa mga kasalanang nagawa. Ibig sabihin ba, dahil magkarelasyon kayo, may relasyon kayo isang tao, di ba, hindi na kayo magkakamali sa isa't isa, magkakamali kayo. Pero sana, nagsasabi tayo ng maling nagawa natin. Ang problema kasi hindi tayo nagsasabi. Diba? At sometimes kay Lord, diba, ang nangyayari, lumalayo tayo o nagtatago tayo. Diba? Mag-confess sa mga kasalanang nagawa. So kung nagkasala tayo kay Lord, of course, nasasaktan siya, the best thing to do, confess. Yan ang sabi ng Bible, confess your sins to God. Diba? And He will cleanse you, forgive you. Ano ba? At constantly, i-share ang mga petitions, laments, at praise and worship in prayer. Di ba, pag may mga kaibigan kayo, doon kayo nagsasabi ng mga rant sa buhay. Alam mo ba, galit na galit ako sa ganito. Alam mo ba, di ba yung mga kaibigan talaga natin, alam mo, sabi ni Lord, Nak, gusto ko ako din, kwentuhan mo ako. At minsan, nakala natin kasi, pag kinakausap si Lord, Our Father who art in heaven, hallowed be. Kaya nga ayaw ni Lord ng, alam mo yung repetitive prayer, ayaw ni Lord yun. Imagine mo, pag kausap kita, ang ayos mong kausap, tapos pag kinausap mo siya, Oh, Father. Di ba? May nakikilala ko ganun. Pag nanalangin, nag-iiba yung boses. Yung iba naman, nagiging parang duwende. Napakabuti mo, Panginoon. Laki-laking tao. Tapos pag nag-pray, kabuti mo, Panginoon God. Oh, Panginoon. Di ba? Tama po ba? Tapos nga pala, ito konting konting pagmamahal ko po sa inyo. Pag nag-pray po kayo, wag po kayo laging banggit sa pangalang Lord Jesus. Lord, di ba? Or thank you, Lord God. Or thank you, Jesus, or Father God. Di ba minsan sa prayer, ganun tayo. Tama po ba? For example, parang ganito yan. Jordan, kamusta Jordan? Napakabuti mo, Jordan. Kamusta ka nang ginamong kapon, Jordan? Tama po ba? Tama ba? So, ibig sabihin, when we talk to Jesus, when we talk to Christ as a friend, kausapin mo siya as a friend. No? Maganda yun, i-rant mo yung mga, Lord, alam mo ba, grabe, nasaktan ako sa trabaho ngayon. Yun ang gusto ni Lord.
Kaya pala in the Bible, especially in the Psalms, in the book of Psalms, si ano, no? Kaya nga sabi doon, si David was a man after God's own heart. When David pray, grabe talaga sabi niya yung mga nararamdaman niya. Lord, sabi niya, lumalangoy ako sa aking mga luha. Grabe. Pero wag naman kayong ganun kay Jesus. Grabe naman na yun, sobra naman, di ba? Pero ibig sabihin, pagpapakita yan ng totoong nararamdaman natin sa Panginoon Diyos. What a friend we have. Amen? Sana tayo? Pasaya tayo doon, no? As we read, at yun din, no, praise and worship, kapag may magandang nangyari sa buhay mo, kwentuhan mo naman si Lord. Alam ni Lord yun? Alam mo ko? Di, alam na ni Lord yun. Alam ko, pero ibang-iba yung kinikwento mo sa Kanya. Lord, thank you Lord sa mga ginawa mo dito. Grabe Lord, nakapasa ako. At yung nangyari sa akin, naka-receive ako Lord ng 13-month pay. Lord, may nang-aaway sa akin Lord. Gusto ni Lord yun, kwento natin sa Kanya. And as we read, receive, and remember God's word, we hear Him address us as friends, and then we pray, we thank Him, we confess our sins to Him, and we share our burdens with Him. We do this throughout the day. Hindi nagre-report bilang isang servant, pero nakikipag-usap bilang isang kaibigan. And when we do this, sabihin ko sa inyo, the relationship becomes personal, the relationship becomes deeper, at mas mai-enjoy natin ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, how can I be a friend of Jesus? Number 1, you were made for friendship with Jesus. Number 2, cultivate friendship through communion. And last but not the least, prove friendship through obedience. Prove friendship through obedience. Sa Bible po, merong kakaibang example dito na best example ng pagpapakita ng isang klase ng pagkakaibigan, gusto ng Panginoon tayo sa Kanya. Are you excited? And that's the friendship of Jonathan and David. So meron po akong preaching, ang title ko po doon, Jonathan series. No, si Jonathan po was the best friend of King David. So napakinggan nyo ba yan sa mga series sa Connect groups, yan, sa youth, share ko po yan, no? So, kilala natin si Jonathan at si David. So, Jonathan's friendship with David in 1 Samuel give us a clear parallel of how our friendship with Jesus could be. So, mapapansin niyo si David was a king. Tama ba? Or the coming king, or the anointed king. Kasi hindi pa naman talaga siya hari during this time. At si Jonathan was his friend. Alam niyo ba na si Jonathan pala dyan, pinapakita yan tayo. At si David dyan, pinapakita si Christ. At ito ay exact example kung paano natin dapat i-bond yung relationship natin kay Jesus. Okay? Ipinapakita nito kung paano dapat nating itratong kaibigan si Christ bilang isang Messianic King. So Jonathan is David's friend, the anointed king of Israel, and when David called on Jonathan to demonstrate faithfulness in friendship, ito ang sabi ni Jonathan. Sabi niya sa 1 Samuel 20 verse 4, Jonathan said to David, "Whatever you want me to do, I'll do for you." So ito yung time kasi si Jonathan was his father was si Saul. At during this time, si Saul po ay gustong ipapatay ang kanyang best friend na si David. So sabi niya, nagrereklamo siya, bakit gusto kong papatay ng tatay mo? Ano ang dami nangyayari. Tapos ito na lang yung pinangako ni Jonathan sa kanyang kaibigan na si David. Sabi niya, ano man ang mangyari, ano man ang gusto mong gawin sa akin, ipagawa sa akin, gagawin ko para sa iyo. And this time, may pinagawa siya, and to make the long story short, sa totoo lang nakakalungkot kasi at the end of the day, namatay itong si Jonathan. Pero ang good news naman, yung pangako niya na magiging hari ang kanyang kaibigan ay nangyari. So Jonathan proved his friendship with David through obedience, and we must do the same for Jesus. Kaya pala sabi ni Jesus sa John 15:14, sabi niya, "You are my friends if you do what I command." Sabi niya, kaibigan ko kayo kapag ginawa niyo yung mga pinapagawa ko. Tama na yung pagpapanggap na kaibigan tayo ni Jesus, pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ganun, di ba? I am a friend of God. Kinakanta natin yun, but the reality was, we don't do what He wants us to do.
Coming mismo from the mouth of Jesus, kaibigan niya tayo kung sumusunod tayo sa Kanya. Pero gusto kong ibahin natin ngayon. Prove the devil wrong na hindi mo kaibigan si Jesus, obey. Prove mo siya. Kasi sinasabi niya, hindi kanya kaibigan eh. Hindi, prove mo siya by obeying God. Prove everyone wrong na hindi mo kaibigan si Jesus. Okay? Obeying God. So grabe, napakalaking bagay pala ang pagsunod sa Panginoon. Diba? When you do it, and it proves that really, you are His friends. So recall lang po tayo, how can I be a friend of Jesus? Number 1, you were made for friendship with Jesus. Kahit anong gawin mo, pwede mo siyang maging kaibigan. Number 2, cultivate friendship through communion. So start communicating, start giving time so that the friendship will grow, the friendship will go deeper, and the friendship becomes, di ba, more personal. And last but not the least, prove friendship through obedience. Yung pinag-aaralan ko po ito, sa totoo lang, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain kung paanong itong Jesus na ito, itong kaibigan na ito na Jesus, pinili ang mga sinner para maging kaibigan niya. Hindi ko ma-explain. Bakit? Bakit nagawa ni Christ yun? Bakit kaya? Diba? Imagine mo, nung mga panahon na ipapako na si Jesus sa cross, pwede na siyang umayaw eh. Actually, sa totoo lang, isang sabi lang niya, mamamatay lahat yun eh. Yung judgment agad, anytime eh. Sinaksak siya, pero kinawawa siya, pinahirapan. Pero sabi niya, Lord, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Bakit niya tayo pinili? You know what? Merong isang word, next mo. But there's this one word to sum up all of this. And that's the word grace. Only grace, grace and grace only, explains the sovereign King welcomes sinners as His friends. Imagine mo, makasalanan naman tayo lahat dati. Pero bakit tayo pinili ng Panginoon Diyos? Hindi niya iniisip yung nakaraan mo. Minsan sa friendship, ganun, di ba? Bago mo kilalanin ng isang tao, bago mo maging kaibigan, anong gagawin natin? Fact check muna, kamusta ba? Anong tawag sa ganun? Yung kikilalanin mo muna yung tao, baka galing. Background check! Nagda-drugs ba yan dati? Grabe ka naman, mukha lang drug lord, di ba? Pero hindi yan nagda-drug. Pero importante, napaka-importante po yun, tama? Background check. Check mo saan siya nanggaling, ano ba yung past niya. Kasi ang hirap magkaroon ng kaibigan na meron palang di magandang nakaraan, tama ba? Pero ibahin mo si Jesus, hindi siya nagba-background check. By the way, alam niya yung background mo. Pero hindi kanya bina-background check. Bakit? Ganun siya klaseng kaibigan. So gusto ko pong malaman ninyo, these friends that I am telling you can be your best friend. And today, sa totoo lang, hindi mo man alam, pero magmula pa nung January, kaka-start pa lang ng taon, He's been a good friend to us. He is a good friend to us. Noong mga panahon pala na nangangailangan tayo, andun siya bilang isang kaibigan for us. Ang pagiging friend ni Jesus doesn't minimize His glory, but rather magnifies it because it displays the immeasurable riches or richness of the grace of God. So ngayon po, tatayo tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon.